Radio time. Okay, magandang gabi mga kalokard. Ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. Live time ngayon mula dito sa Marikina City para sa episode 111 ng Kwentong Low Carb. Ang ating paksa ngayon ay hinggil sa herbal medicine. Ang herbal medicine ay nakakalunas nga ba? So yan po ang ating magiging may quick talakayan muna ngayong gabi para dito sa ating programang health empowerment ng Life Without Rice Movement. Alam niyo mga kalokard, ngayong araw ng September 21 ay ang context ng ating broadcast ngayon ay nasa gitna tayo ng isang malawakang protesta ng mamamayan laban sa korupsyon. Dumagsang mamamayan ng iba't ibang sektor at grupo sa Luneta, sa EDSA at maging sa Mindiola. So maghapong protesta ito at hindi lang naganap ito sa Metro Manila kundi nationwide, sa iba't ibang mga regions at mga urban centers sa buong Pilipinas. At inihiling ng mamamayang Pilipino na parusahan at panagutin ang lahat ng mga corrupt na officials mula sa Kongreso, mula sa burokrasya, lehislatura at maging sa hudikatura. So itong konteksto ng ating kwentuhan ngayon mga kalokard. Sa kabila niyan ay pagpapatuloy din natin ang ating advokasya at pagsusulong ng mas sabihin natin holistic at preventive na paraan ng pangangalaga ng ating general wellness at pagtataguyod ng ating longevity. So ngayong gabi ay babaybayan natin ang isang paksa na karaniwan ay nagdudulot ng confusion sa hanay mismo ng mga leaders ng low carb leaders and practitioners ng low carb. In particular, binabanggit ay dito sa loob ng Life Without Rice Movement. Ang ating movement kasi ay merong bigit ko mo lang ay 263,000 members. So ang karamihan dito ay mga beginners at nagdanais na kumawala doon sa daily dependence, doon sa maintenance medicine at gustong gumaling na lubusan, hindi yung pag-inom ng daily maintenance ang kanilang tupagin. So yun po ang ating magiging paksa ngayon ngayong gabi. Maikli lamang itong kwentuhan natin ngayong gabi mga kalokard sapagkat sa ilang pagkakataon ay natatalakay din natin ito sa ilang mga portions ng ating video blog. Okay. Ganito, malamang ay marami sa atin ang umiinom pa rin ng mga herbal. At itanong natin sa kanila kung gumagaling ba ang inyong mga sakit sa inyong pag-inom ng herbal. Okay. So itong herbal medicine, nakakalunas ba talaga o isang pantulong lamang? Okay. Baybayin natin ito sa isang bahagi, sa unang bahagi sa ganitong konteksto, sa cultural and historical context. Saan ba sumulpot ang ganitong halamang gamot? At baybayin natin ang kasaysayan at kultura ng lahing Pilipino. Ang halamang gamot bilang bahagi ng tradisyon ng Pilipino. Ito ay mula pa noong panahon ng bago pa dumating ang mga Kastila. Sa Makatwid, ito ay higit 500 taon na ang nakakalipas. Ang mga mamamayan noon, ang mga ninuno natin ay umaasa sa halamang gamot bilang pangunahing panlunas. So, ito yung bago dumating ang mga kolonyalistang Kastila. Malaganap dito ang familiar sa atin yung salitang albularyo. Herbolaryo sa katunayan ang tamang salita doon dahil yung root word doon ay herbolaryo. So nakasanayan na lang natin sa madaling bigkas ay arbolaryo. Okay. So yan ang mga karaniwang practice ng ating mga ninuno 500 years ago.
At syempre malaganap din ang mga iba pang mga modalities, no? Sabihin natin yung mahuhusay sa hilot, no? Yung mga manghihilot, yung mga nababalian ng buto na nalilihis ang mga joints ng mga buto, ay maraming mga ninuno natin na eksperto diyan sa hilot na yan at naitutuwid nila, naitutugma nila yung alignment ng mga buto. No? So ano pa? Siyempre, nung period na yan, ano, may mga ninuno rin tayo na ang kanilang application ay gamit ang orasyon, ano? Gamit ang dasal, ang orasyon at anito, paggamit ng mga anito, no? So yan ay bahagi ng kultura, no? So unti-unti na i-eliminate ang iba't ibang mga modalities na yan at ang natitira hanggang pumasok na ang kolonyalistang Kastila, no? Actually noong pre-colonial stage, no, sabi natin anong taon ba 'yon? 1521, hindi ba? 1521, ano? Anong mga panahon na 'yon nagsisimula na ang paggamit ng mga halamang gamot bilang pangunahing lunas, ano? At unti-unting kumakawala na ang populasyon ng mamamayang Pilipino doon sa paggamit ng orasyon, ng mga rebulto o tawag ito, meron silang sinasamba na mga parang anito, no? So nawawala na 'yon at nag-focus na ngayon doon sa paggamit ng mga halamang gamot. So that was 1521. So pre-colonial era, no? Nung colonial era naman, nung Spanish era, sabihin natin 1521 hanggang 1898, ano? 1896 kasi ay pumutok ang revolusyon, katipunan, ano? So natapos ito hanggang 1898, ano? So yung period na yan, 1521 hanggang 1898 ay marami ang naipractice at naitala. Sabihin natin na-codify sa katunayan, ano? Ang maraming halamang gamot na pinangunahan ng mga praile, no? Mga Kastila, no? Tawag natin mga praile at mga misyonero. So nailista nila 'yon, maraming mga halamang gamot ang kanilang naitala, no? Hanggang sa sabihin natin modern era, no? Sa modern era, 1900s, sabihin natin in particular 1977 onwards, ay sinimulan na ito na i-promote ng Department of Health, no? At dito ay inilabas nila yung tinatawag nilang 10 medicinal plants. Ito yung parang na-post ko yata nung 2 days ago, yung 10 medicinal plants na pre-nomote ng Department of Health o ng DOH bilang ito ay bahagi ng tinatawag na integrative medicine. Okay. Ang karaniwan, siyempre, yung mga common at mga popular na mga halamang gamot na yan ay yung salabat, di ba? Ang salabat ay katunayan, yun yung tinatawag na ginger tea, no? Inumin para sa ubo, napapaluwag, nagkakaroon tayo ng ginhawa, no? Na-mitigate ang inflammation sa sore throat, ano? Ganon din ang lagundi, no? Ang lagundi ay tradisyonal na lunas sa ubo, no? At hika, no? So very popular ang lagundi at sa katunayan ay itinatanim ito ng mga bahay-bahay, ano, sa komunidad, ano? Ang ikatlo na very popular din at effective, ano, sa kanilang practice ay ang bawang, ano? Ang paggamit ng bawang ay para sa high blood at pang-protection laban sa infection. Inflammatory din ito, no? At siyempre ang panlima na isa sa mga tampok at kilalang-kilala bawat tahanan, ano, mga bahay ay ang oregano, no? Karaniwang pampaluwag ito ng plema kapag inuubo ang mga bata at itinuturing na ito ay nagpapalakas ng baga, no?
So yan mga ka-low-carb ang tinatawag nating mga halimbawa ng itinuring o pinomote ng Department of Health na medicinal plants. No? At itong medicinal plants ito ay, ang tawag nila ay integrative medicine. Okay. Natatandaan ko pa mga ka-low-carb, noong 1997, naging bahagi tayo sa ilang advocacy work para may isa batas, ang isang tinatawag na Traditional and Alternative Medicine Act. No? Ito yung tinatawag na Republic Act number 8423, no? TAMA o tama, no? Traditional and Alternative Medicine Act. Ito ay sa batas noong 1997. Nilalayo nito na itama at i-integrate o isama ang mga traditional at alternative medicine sa national healthcare system, ano? Maging bahagi ng healthcare system, ano? At batay doon sa batas na ito ay itinatag ang tinatawag na Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare or PTAC, no? Kilalang-kilala naman itong isang ahensya na ito na PTAC para siya ang mga siwa doon sa tinatawag na manguna sa tungkulin ng pagsasagawa ng scientific research, no? At siya din ang gumawa ng mga pamantayan, ano? At parang regulation kung paano itaguyod ang mga epektibong paraan ng paggagamot. At ganoon din, naglulunsad sila ng mga pagsasanay at para matutunan ng mga maraming komunidad at ng pangangalaga ng pagpapatupad ng ganitong mga practice ng alternative at traditional na medicine modalities, no? At kailangan ito ay mapayaman at may palaganap sa bawat komunidad na maisulong para maisulong ang kalusugan sa buong bansa. So yun yung batas na Republic Act 8223 on Traditional and Alternative Medicine Act of 1997 or tama na kung saan ang parang arm para sa implementation nito ay ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare or PTAC. Okay. So na-institutionalize itong mga alternative at traditional medicine na ito, no? Kung ganoon, gusto kong ilinaw dito sa cultural and historical background. Simula 500 years ago, before Spanish colonialism, pre-colonial era, 500 years ago hanggang sa kasalukuyan, ay nag-evolve, nag-develop itong ganitong paggamit ng ating mga ancestors, yung kanilang application ng paggamit ng mga herbal medicine. Okay, so nabanggit ko yung 5 at ito ay tinataguyod ng 10 tinaguyod ng DOH ng 10 medicinal plants na ito. Okay. Napakahalaga ang ganitong kwentuhan natin ngayon, mga ka-low-carb, sapagkat alam nyo, dito sa ating mga group chat, dito sa Life Without Rice Movement, meron tayong 4 na group chat ngayon, ay karaniwan ay naipapayo ng ating mga leaders at mga moderators ang paggamit, ang paggamit ng mga medicinal plant na ito, itong mga herbal plant na ito. Karaniwan, mga dahon-dahon, kapag itong bawang, karaniwang na-i-recommend ito sa mga baguhan, itong ginger, luya, o kaya luyang dilaw, pati mga dahon ng mayabas, dahon ng malunggay, dahon ng avocado, ng mangga, no? Lahat ng mga dahon na ito ay may nakikita mga leaders natin na silbi, no? Doon sa magkaroon ng initial relief doon sa inflammations na nararanasan ng mga low-carb members natin. Okay.
Meron akong kinuwento dito sa mga nakalipas na episode natin, mga ka-low-carb. Doon sa ang low-carb ay pangmasa nga ba? Abot kaya ba ito ng masa? Ang sabi natin ay abot kaya ito ng masa. Pangmasa ang maaaring gamitin ng masa, ng grassroots, ang application ng low-carb. Okay, subalit kailangan natin itong unawain. Ano? Ito ay inia-address ko liban sa general public. Ay pinapatungkol ko itong ganitong payo o sabihin nating significance ng mailugar yung tamang significance o pwesto o role ng mga herbal plants sa dalawang context. Nabanggit ko kasi na ang mga leaders natin, ang ilang leaders natin sa low carb, sa Life Without Rice movement, ay naipapayo ito sa mga low carb beginners na gumamit ng iba't ibang mga dahon, mga medicinal plants na ito o herbal medicine. Sapagkat sa kanila ay napatunayan nila na naging effective yun. Okay. Magbibigay ako ng mahalagang paglilinaw doon sa konteksto at sabihin natin saan naka-anchor, saan nakabatay, saan naka-frame ang ganitong mga recommendation ng herbal. Okay. Ang number one, ang kayang gawin lamang ng mga herbal medicine ay para sa relief ng symptoms. Siya ay kaya niyang hapahupain, i-mitigate o magbigay ng relief sa mga inflammations, halimbawa, magkaroon ng relief sa mga digestion, problema sa digestion. Ganon din sa immunity ng ating katawan. So, kaya niyang gawin yon. So, walang pinag-iba ito, mga ka-low-carb, doon sa mainstream healthcare system na nakagawi ang gawin ng mga modern medicine ng mga doktor sa kasalukuyan na magbigay ng reseta, prescriptive medicine. So dalawa ito, prescriptive medicine tsaka itong mga herbal medicine. Pareho yon na ang kaya nilang gawin lamang ay relief ng mga symptoms. So sa makatwid, ang kanilang role ay supportive lamang, hindi siya curative, Siya ay supportive ang kanyang role. Ang mga herbal medicine na ito ay supportive doon sa dapat na main curative na modalities. Okay. Parang ganito. Ilinaw natin ulit na sa mga carb eater, effective itong ganitong mga pag-relief ng mga symptoms sapagkat habang patuloy silang kumakain ng mga carbs, ng mga carbohydrates, ng mga processed foods, ng mga matatamis at mga vegetable at seed oil, ay magaganap ang kanilang pagsulpot ng mga sakit, ng mga sintomas na ito. At iyon ay very effective sa kanila. Halimbawa, kinakabagan, iinom lang sila ng tsaa, ng ginger tea, ay yun ay gumiginhawa yung kanilang pakiramdam. So, nagiging relief yun. So, that is a fact. At yan ay karanasan ng marami na mga carb eater. Subalit, papasok tayo sa isang framework. Ang binabanggit kong application ng ganitong herbal medicine ay naglilingkod siya, parang nagagamit ang herbal medicine sa balangkas or sa framework ng mainstream medicine. Okay? Malinaw yun, mga ka-low-carb. Ang kanyang silbi ay tumutulong siya para doon sa mainstream healthcare system. Ang herbal medicine ay bahagi siya ng mainstream medicine. Sa katunayan, yun ang diwa nung binabanggit ko kanina na batas, yung Traditional and Alternative Medicine Act. Yun ay ginawang batas
Ang batas na yun ay ginawa para suhayan, parang maging supplementary, no? Maging supportive doon sa mainstream na paggagamot at kung saan yun yung tinatawag na prescriptive medicine. Yung bigay ng mga reseta para bumili ng mga gamot at maintenance ng mga may sakit. So yun ang silbi, no, mga kalokad. Yan ang silbi ng herbal medicine. Tumutulong siya, hindi kumikilos siya, inia-apply natin ang herbal medicine, hindi bilang hiwalay na istruktura o sistema, kundi bahagi siya ng dominant system ng mainstream healthcare system. So part and parcel siya ng mainstream healthcare system, itong herbal medicine. At ang general function nila ay supportive lamang. Sila ay magbigay lamang ng relief sa mga inflammation, sa mga digestion, problema sa digestive system at problema sa immunity. Hindi siya curative. Okay. Malinaw yan, mga kalokarb. Ano? Gusto kong i-reiterate yung punto na yan, mga kalokarb, at ililinaw ko ang susunod na punto kaugnay doon sa paano naman kung ang ating karamdaman ay umabot na sa antas na tinatawag na metabolic disorder. Ang metabolic disorder, mga kalokarb, na tinutukoy natin dito, halimbawa dito yung diabetes, hypertension, fatty liver, meron kang gout. Ang lahat ng ito ay bunga ng carbohydrates overload. Over time ay napupuno na ang ating sistema. Kaya kahit gaano karami ng herbal ang iyong inumin o kainin ay hindi matatanggal ang sanhi kung high carb pa rin ang iyong diet. Di ba? Kasi ang metabolic disorder ay hindi ito malulutas ng mga pills, ng mga medisina, ng mga maintenance. Lalong hindi ito malulutas ng mga herbal plants. Yun ang gusto ko sabihin, mga kalokarb. Ano? Sapagkat ito ay metabolic disorder at sanhi ito ng carb overload. Sa makatwid, hindi yon ang solusyon. Hindi prescriptive medicine ang solusyon, hindi rin herbal medicine ang solusyon. Papasok tayo sa susunod na punto, mga kalokarb. Ang pinaka-solusyon, walang ibang prescription, walang ibang landas, walang ibang solusyon, kundi low carb. Low carb lamang ang tunay na solusyon. Ang pag-alis ng carbohydrates at ang pinakasusi para maalis ang ugat ng sakit. Kapag yun ang sakit yun yung ugat ng sakit, ang carbohydrates. Sabi natin, carbohydrates overload. So alisin mo yon at yun ang ugat ng mga sakit. Ang herbal medicine, kung ganon, ang magiging role nito sa process na kapag tayo ay nag-practice na ng low carb lifestyle, ay tumutulong din ito sa simula. No? Sabihin natin sa unang 2 linggo ng iyong pag-practice ng low carb, maaaring ito ay makatulong sa iyo. No? Ito ay tinatawag na mag-serve siya as adjunct ng ating main na lifestyle, main na paraan ang ating pagtuwid, ng ating pag-restore ng ating metabolism, ang lifestyle change sa pamamagitan ng low carb dietary intervention. So, tapasok tayo sa susunod na punto, mga ka-low-carb, kaugnay doon sa pinapalaganap naman ng mainstream. No? Ang mainstream kasi ay ginamit na rin kasi itong mga herbal, di umanong tinawag nila na mga herbal medicine, organic medicine, organic plant, naturally grown na mga dahon. Sikat dito ang barley, at gumagamit sila ng mga artista, mga sikat na mga personalities, entertainers, movie star, mga sportsman, mga kilalang mga personalidad para i-endorse ang ganitong mga
herbal medicine na di umano ay nakakagaling ng iba't ibang karamdaman. Ang lahat ng ito ay kabulastugan, walang katotohanan. At hindi niya malulutas ang anumang metabolic disorder, kundi ito ay buladas lamang ng mga manufacturer, ng mga herbal medicine manufacturer, ano? Bahagi siya kasi ng mainstream healthcare system eh. Kaya ang propaganda ng mainstream healthcare system, ang kanyang ginagamit din na ito ay natural. Huwag kayong uminom, huwag kayong gumamit ng mga chemical and synthetic base na mga gamot, at sa halip ay ito ang gamitin ninyo. Organic, organic at natural ang inyong inumin, at walang side effect sa ating katawan. So yun ang kanilang selling point. Yun ang kanilang marketing pitch, no? Pero sa katunayan, sa katotohanan, hindi naman talaga gagaling, no? Ang tunay na magpapagaling doon sa binabanggit ko kanina na metabolic disorder, ng diabetes, hypertension, fatty liver, etc., ay lifestyle change. Alisin mo ang source ng iyong sakit, at yun yung carbohydrates overload. Ngayon, kung gusto mo pa rin uminom ng herbal, kahit ikaw ay nag-low carb na, ito pwede mo rin naman gawin yun. Ano? Subalit, kailangan mong unawain. Ano? Kailangan nating unawain, mga ka-low carb, no? Na supportive lamang siya. No? Relief lamang ang kanyang orientation, ang kanyang magagawa. At hindi siya ang susi. Hindi siya ang pangunahing magpapabago at magre-restore ng ating kalusugan, kundi ang lifestyle change ang pangunahing susi para maituwid, mai-restore at bumalik ang ating kalusugan, mga ka-low-carb. Okay, doon natin tatapusin ang ating maikling kwentuhan ngayong gabi, mga ka-low-carb, at tingnan natin ang ating oras ngayon ay 7:27. Okay. At dito natin tatapusin ang maikling kwentuhan natin ngayong gabi. Iban doon ay i-anunsyo ko, mga ka-low carb, ang ating launching ng susunod na ebook ni Uncle Justin ng Intermittent Fasting for Beginners ay sa susunod na linggo, ino-launch na natin ito. At ngayon ay naka-pre-order sale tayo ngayon, at makikita sa aking timeline, mamaya ay pwede kong i-post dito ang link kung paano maka-order ng discounted, ano, at least mga 40% ang di-discount ng mga low-carb practitioners para maunawaan nila ang tamang application ng intermittent fasting. Okay, mga ka-low carb, at ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Ito po si Uncle Justin. Magandang gabi sa inyong lahat, at maraming salamat. Padayon.